ang pinakamalaking pagkakamali ng kabataan. 'Di ba, parang ang bilis lang ng panahon. Parang kahapon lang, mga bata pa tayo, walang iniintindi kundi ang paglalaro at pag-aaral. Pero ngayon, tila napakabilis ng takbo ng oras. Parang kailan lang naglalaro tayo sa kalsada, tapos ngayon may mga bayarin na tayong iniisip. Ang dating simpleng buhay, ngayon ay puno na ng responsibilidad. Minsan nga napapaisip tayo, paano nga ba tayo magiging maayos pagdating sa pera? Paano natin masisiguro na hindi tayo magkakaproblema sa hinaharap? Maraming tanong, pero tila kulang ang sagot. Dito papasok ang mga payo ni Robert Kiyosaki. Kilala siya sa kanyang mga libro at seminar tungkol sa financial literacy. Marami siyang naituro sa mga tao tungkol sa tamang paghawak ng pera. Ang isa sa mga pinakamalaking pagkakamali daw ng mga kabataan ay yung hindi nila iniintindi yung pag-aaral tungkol sa pera. Marami sa atin ang mas pinipiling mag-enjoy ngayon kaysa maghanda para sa kinabukasan. Iniisip kasi natin okay lang gumastos ng gumastos kasi bata pa naman tayo, marami pang time mag-ipon. Pero ang totoo, ang bawat sentimo na ginagastos natin ngayon ay may epekto sa ating kinabukasan. Pero sabi nga nila, time is gold. Ang oras ay hindi na ibabalik. Ang bawat sandali na nasasayang ay hindi na natin mababawi pa. Habang maaga, mas maganda kung alam na natin kung paano palaguin ang pera natin. Hindi lang ito tungkol sa pag-iipon, kundi pati na rin sa tamang pag-invest at pag-manage ng ating mga resources. Maraming paraan para matuto tungkol sa pera. Pwede tayong magbasa ng mga libro, manood ng mga seminar, o makinig sa mga eksperto. Ang mahalaga ay magsimula tayo ngayon. Ang pagbuo ng budget ay isang magandang simula. Sa pamamagitan nito, malalaman natin kung saan napupunta ang ating pera at paano natin ito mas mapapalaki. Sa huli, ang tamang kaalaman at disiplina sa paghawak ng pera ang magbibigay sa atin ng mas maliwanag na kinabukasan. Kaya habang bata pa, simulan na natin ang tamang pag-aaral at pag-manage ng ating finances. Sino nga ba si Robert Kiyosaki? Si Robert Kiyosaki ay isang American businessman at author. Kilala siya sa kanyang mga libro at mga seminar tungkol sa financial education. Sikat siya sa libro niyang Rich Dad, Poor Dad, na naging bestseller at nagbigay inspirasyon sa maraming tao sa buong mundo. Dito niya sinare yung mga natutunan niya sa dalawang tatay, yung totoo niyang tatay at yung tatay ng best friend niya. Ang kanyang tunay na tatay ay isang edukadong tao na may tradisyonal na pananaw sa pera. Ang kwento ng dalawang tatay makatulong sa atin para magkaroon ng dalawang klase ng pag-iisip pagdating sa pera. Ang isa ay ang tradisyonal na pananaw na mag-aral ng mabuti, maghanap ng magandang trabaho, at magretiro. Yung isa, yung tipong mag-aral ka ng mabuti, maghanap ng magandang trabaho, tapos magretiro. Ito ang karaniwang payo ng kanyang tunay na tatay. Yung isa naman, yung pag-aaral tungkol sa pagpapalago ng pera, pagnenegosyo, at pagbili ng mga ari-arian. Ito naman ang payo ng tatay ng best friend niya na isang matagumpay na negosyante. Sa kanyang mga libro at seminar, tinuturo ni Kiyosaki ang kahalahan ng financial literacy at kung paano mag-invest ng tama. Naniniwala siya na ang edukasyon sa pera ay hindi natuturo sa mga paaralan, kaya't naglaan siya ng oras at effort para magbahagi ng kanyang kaalaman sa pamagitan ng kanyang mga libro, seminar at iba pang mga resources. Ang kanyang mga aral ay nagbigay daan sa maraming tao upang magkaroon ng mas magandang financial future. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil sa mga natutunan nila mula kay Kiyosaki. Ang kanyang mga prinsipyo ay nagbigay inspirasyon sa kanila na mag-isip ng iba tungkol sa pera at maghanap ng mga paraan upang mapalago ito. Sa huli, si Robert Kiyosaki ay hindi lamang isang author at businessman, kundi isang tagapagturo na nagbigay ng malaking kontribusyon sa larangan ng financial education. Ang kanyang mga aral ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga tao sa buong mundo. Ang kwento ng dalawang tatay. Sa Rich Dad, Poor Dad, kinuwento ni Kiyosaki yung magkaibang paniniwala ng dalawang tatay niya. Yung tunay niyang tatay, isang guro, naniniwala siya na importante ang edukasyon at yung magkaroon ng stable na trabaho. Pero yung tatay naman ng kaibigan niya, na isang successful businessman, tinuruan siya tungkol sa pag-invest, pagbili ng mga lupa, at pagpapatakbo ng negosyo. Ang aral dito, hindi sapat na may trabaho ka lang. Kailangan din nating matutunan kung paano natin palalaguin yung pera natin. Ang bitag ng empleyado.
Marami sa atin ang nahuhulog sa tinatawag na rat race. Ito yung paulit-ulit na pagtatrabaho para lang mabayaran yung mga kailangan sa bahay at mga gastusin. Paulit-ulit lang, parang nakakulong. Sabi ni Kiyosaki, hindi naman masama na maging empleyado. Ang masama ay yung manatili tayo sa ganoong sitwasyon kung hindi naman tayo masaya at hindi naman lumalago yung pera natin. Dapat matuto tayo ng mga bagay na magbibigay sa atin ng kalayaan pagdating sa pera. Ang financial literacy ay hindi lang tungkol sa pag-ipon ng pera. Mas importante, ito yung pag-intindi kung paano ba gumagalaw yung pera. Kailangan nating matutunan yung pagba-budget, pag-invest, at yung pag-handle ng mga utang. Maraming paraan para matuto nito. May mga libro, online courses, at mga seminar na pwede nating puntahan. Ang importante, bukas yung isip natin at handa tayong matuto. Isa sa mga magagandang payo ni Kiyosaki ay yung mag-invest habang bata pa. Ang pag-i-invest habang bata pa ay nagbibigay ng maraming benepisyo. Hindi lang ito tungkol sa pera, kundi pati na rin sa pagbuo ng tamang mindset at disiplina. Kapag bata pa lang tayo, mas kaya nating sumugal. Ang mga kabataan ay may mas mahabang panahon para mag-recover mula sa mga pagkakamali. Ang mga pagkatalo ay nagiging mga aral na magagamit natin sa hinaharap. Mas, marami tayong oras para bumawi kung sakaling magkamali tayo. Huwag tayong matakot mag-invest. Ang takot ay natural, pero dapat natin itong labanan sa pamamagitan ng tamang kaalaman at pag-aaral. Maraming options naman, depende sa kung gaano kalaki yung kaya nating isugal at kung ano ba yung gusto nating mangyari sa pera natin. Ang pag-i-invest ay hindi one size fits all. Kailangan nating alamin kung ano ang pinakaangkop sa ating sitwasyon at layunin. Pwede tayong mag-invest sa stocks na nagbibigay ng potensyal na mataas na returns pero may kasamang mataas na risk. Bonds na mas stable pero mas mababa ang returns, mutual funds na pinagsama-samang investments na pinamamahalaan ng mga eksperto, o yung pagbili ng lupa na maaring magbigay ng passive income at appreciation over time. Ang importante, mag-research muna tayo at magtanong sa mga eksperto pagdating sa pera. Huwag tayong magmadali. Ang tamang kaalaman at gabay ay makakatulong sa atin na gumawa ng matalinong desisyon. Sa huli, ang pag-i-invest habang bata pa ay isang hakbang tungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Bukod sa pag-ipon at pag-invest, importante rin na magkaroon tayo ng passive income. Ito yung klase ng kita na hindi mo na kailangang magtrabaho araw-araw. Halimbawa nito ay yung kita sa mga pinaparentahan mong bahay, yung dividend sa stocks, o yung kita sa mga libro o kanta na ginawa mo. Kapag may passive income tayo, mas magiging maayos yung future natin pagdating sa pera. Real estate, isang matibay na pundasyon. Isa sa mga paboritong investment ni Kiyosaki ay ang real estate. Para sa kanya, ang lupa at mga bahay ay hindi nawawala ng halaga. Sa totoo lang, mas tumataas pa nga ang presyo nito habang tumatagal. Hindi naman kailangang maging milyonaryo tayo para makapag-invest sa real estate. Maraming options, tulad ng pagbili ng condo o lot. Pwede rin tayong mag-invest sa real estate investment trusts o REITs. Huwag matakot magkamali. Walang taong perpekto. Lahat tayo nagkakamali. Ang importante, matuto tayo sa mga pagkakamali natin at gamitin natin itong motivation para mas gumanda yung mga desisyon natin pagdating sa pera. Huwag din tayong matakot humingi ng tulong sa mga eksperto. Mas maganda na may mag-guide sa atin lalo na kung bago pa lang tayo sa pag-invest at pagpaplano ng pera natin. Ang kinabukasan ay nasa ating mga kamay. Tayo ang may hawak ng future natin pagdating sa pera. Huwag nating iasa sa iba yung pagiging maayos natin pagdating sa pera. Simulan na nating mag-aral tungkol sa pera, mag-invest at bumili ng mga ari-arian. Huwag nating sayangin ang oras at pagkakataon. Ang bawat piso na kinikita natin ay importante. Gamitin natin to para maabot yung mga pangarap natin at magkaroon ng mas magandang buhay. Simulan ang iyong paglalakbay ngayon. Alam mo na ngayon yung ilang financial advice ni Robert Kiyosaki. Simulan mo na yung paglalakbay mo patungo sa kalayaan sa pera. Huwag mong hayaan na lumipas pa ang panahon nang hindi ka kumikilos. Tandaan mo, hindi pa huli ang lahat para matuto at magbago. Ang importante, gusto mong matuto at handa kang magsikap para maabot yung mga pangarap mo pagdating sa pera.
Huwag kalimutang mag-like, comment, and subscribe.